Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roland Sokgang at shoutout kay Isagani Abelia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Paano ito posible? Kapag nakita ko sila sa araw, paano ako mamamatay? Sina Chin Ching Feng at Xiao Tao ay parehong natatakot at hindi ka panipaniwala sa oras na ito. Young Master Aaron, huwag mong pagtawanan ito. Medyo natakot si Xiao Tao. Oo Aaron, sa maghapon, maayos pa ang mga iyon. Nakita na natin silang lahat, at nakakasigurado tayong tao sila, hindi parang multo. Sinabi rin ni Chin Ching Feng. Ngumiti si Han Sunny, bumangon at pumunta sa trono ng espiritu. Pagkatapos ay inis kanya ang trono ng espiritu nang walang sinasabi. 3 tao ang hindi maintindihan sa pagtingin sa kanya, ito ay ang gusto ano. Hindi nagtagal, nanlamig ang mukha ni Aaron, at pagkatapos ay itinuro niya ang ika-7 hilera ng pinakasulok ng isang trono. Napatingin dito ang 3 tao, at nagulat sila. Nayon ng huyo, ang kaluluwa ni Cheng Niu. Ito yung sa shopboy. Paano kaya iyon? Ang mukha ni Aaron ay berde at mabigat. Tama talaga ang hula niya. Hindi sigurado si Han Sanchen sa sagot ngayong gabi. Ang lahat ay haka-haka lamang. Kailangan din niya ng mga katotohanan para patunayan ito. Mula kagabi, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang katahimikan at napagtanto na hindi ito tama. Lalo na minsang sinabi ni Wang Siman na noong umakyat sila sa itaas, kalahati ng mga gamit ng tindera ang naiwan na hindi pa tapos, ngunit ito ay ilang salita lamang, ngunit ang ibaba ay tahimik. Bilang karagdagan, ang mga serye ng mga kaganapan ngayon ay nagpaparamdam sa Aaron na kakaiba at kakaiba. Hanggang sa ipinaalala ni Wang Siman sa kanya ang mga damit, biglang naisip ni Aaron na marahil ang 2 panig ay wala sa iisang mundo. Tanging ang ganitong uri ng paliwanag ang ganap na makapagpaliwanag sa mga kakaiba at kakaibang bagay na ito. Ang isa pang punto na sumusuporta sa mga paliwanag na ito ay ang pagpatay dito ni Chin Ching Feng sa mga taong iyon, ngunit sa loob ng 3 taon, ito ay kasing abala ng isang kalye. Imposible naman. Kaya, ang lahat ay isang mirage, o pumasok sila sa isa pang virtual na maliit na mundo. Summer clothes, summer melons, at kahit na ang lahat ay hindi kilala si Xiao Tao, ngunit si Xiao Tao ay malinaw na umiiral dito. Ang lahat ng ito ay nagpakita na tayo at sila ay wala sa iisang mundo, sa parehong espasyo. Aaron, ito ay tulad ng 2 parallel na linya, biglang crisscross magkasama, bilang karagdagan sa intersection ng bawat isa, iba pang mga lugar, ay pa rin ang mundo ng bawat isa. Ang ibig mong sabihin ay ang nayon ng huyo kung saan ang intersection na ito. Kumunat ang noo ni Chin Ching Feng. Tumanggaw si Aaron. Tila naiintindihan ni Wang Siman, kaya sa lugar na ito, palagi kaming wala sa lugar sa kanila, ngunit maraming beses na nagkikita kami, na nagpaparamdam sa amin na ang ilan sa kanila ay hindi tama, ang ilan sa kanila ay tama, na gumagawa din ng kakaiba ang pakiramdam natin. Tumanggaw si Han Sanchen, tama, kaya nag-isip ako tungkol sa mundo nila. Ang hindi pangkaraniwang sitwasyon kagabi, at nang makita namin ang pinuno ng nayon sa templo ng ninuno, nakita namin ang napakaraming espiritual na mga tapyas dito,
na naghinala sa akin, upang ang kanilang tinatawag na daigdig ay maging mundo ng mga kaluluwang nagkasala. Malakas na tumanggaw si Qin Qingfeng. Hanggang ngayon, sumasang-ayon din siya sa pahayag ni Han Sanchen, dahil bagamat 3 taon na ang nakakaraan, hindi siya sigurado kung napatay niya ang lahat ng tao sa nayon, isang bagay ang sigurado na nakapatay siya ng maraming tao. Ang mga salita ng Aaron ay ang pinakakaayon sa lahat ng mga paliwanag ng panahong iyon ng kasaysayan. Ang nayon ng Huyo ay hindi maunlad. Sa kabaligtaran, ito ay mas lanta pagkatapos katayin. Kahit na, walang nakaligtas sa kanila. Sa halip, nagtipon sila rito at naging kampong piitan ng sama ng loob. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Qin Qingfeng na ibaba ang kanyang ulo. Noong una siyang pumunta rito at nakita niya ang pagmamadalian dito, akala niya ay nakabawi na ito tulad ng dati, at nabawasan ng husto ang kanyang pagkakasala. Pero ngayon, kailangan niyang maging mas mabigat. Kasi obviously, mas mabigat pa ang utang niya. Si Xiao Tao ay masayang tumingin kay Aaron, "Young Master Han, napakatalino mo. May isip mo rin iyan." Nang marinig ang papuri ni Xiao Tao, tumingin si Wang Simon kay Aaron ng may pagkasuklam, baluktot lang. "Miss Simon, paano pag-isipang mabuti ni Mr. Aaron ang mga detalye na maaari lang siyang maging baluktot. Lahat ng ito ay matalino ni Mr. Han." Si Xiao Tao ay hindi mahilig makipag-away sa iba, ngunit dapat siyang tumayo ng matatag sa Aaron's gilid. Dahil maaaring pagsamahin ng Aaron ang lahat ng uri ng maliliit na piraso sa isang malaki at kumpletong kaganapan, umaasa sa kanyang pagmamasid at malakas na kakayahan sa pag-iisip, ang mga tao ay kailangang magbuntong hininga. Magsasalita na si Wang Simon. Sa oras na ito, biglang yumanig ang buong Ancestral Hall. Pagkatapos, gumuho ang Ancestral Hall at gumuho ang bubong. Mabilis na kinuha ni Aaron ang enerhiya, tinakpan ang 4 na tao at malamig na tumingin sa lahat ng nasa labas. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang buong Ancestral Hall ay gumuho ng buo, at ang alikabok at usok ay biglang tumaas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkalat ang alikabok. Sa harap ng 3,004 na tao ni Aaron, walang Ancestral Hall. Pagtingin sa paligid, madilim, at ang lugar na tinitirhan ng 4 na tao ay isang kaparangan. Sa oras na ito, umiihip ang hangin, nanginginig ang mga tao. Walang kamalay-malay na kinurot ni Wang Simon ang manggas ng braso ni Aaron at gulat na tumingin sa paligid. Ngunit hindi katulad ni Wang Simon, ito ay si Qin Qingfeng. Kung ikukumpara sa kanila, ang takot ni Qin Qingfeng sa oras na ito ay talagang nakasulat sa kanyang mukha at nakaukit sa kanyang puso. Dahil isa talaga itong haunting place sa bangungot niya. Nang makita ang maputlang mukha at nanginginig na katawan ni Qin Qingfeng, halos hindi na kailangang magtanong ni Aaron. Alam din niya na ang lugar na ito ay dapat ang lugar kung saan pinatay ni Qin Qingfeng ang mga taga-nayon. Kaya naman siya ay takot na takot, biglang-bigla, sa oras na ito, isang kahabag-habag na dagandong ang biglang lumabas sa gabi, at isang figure ang dahan-daang gumapang palabas ng kaparangan sa di kalayuan. Pagkatapos, parami ng parami, sa Aaron bilang sentro ng lahat ng direksyon, hindi mabilang na mga figure ang umaakyat sa lupa, sila ay yumuko, may dalang palakol, kutsilyo, ang bibig ay umuungol, patungo sa 4 na tao, dahan-daang lumalapit, ito. Lubos na nagulat si Wang Simon, ito ay ang multo ng Wuyu Village Han 3,000 positibong kulay na paraan, matapos sabihin, tumingin siya kay Wang Simon, "Ako ang namamahala sa harap at ikaw ang namamahala sa likod." Wang Simon tumango, inilabas ang espada sa kanyang likod at sumandal sa Aaron, roar sa dagandong ng unang undead, daan-daang undead ang biglang bumilis at direktang umatake. Binunot ni Wang Simon ang kanyang espada para salubungin ang kaaway, at inilabas ni Aaron ang kanyang jade sword para salakayin ang undead. Isang malaking laban ang nalalapit. Gayunpaman, ang hukbo ng mga patay ay tila hindi nabubuhay o namamatay. Sa bawat kutsilyo, ang mga ito ay nadudurog sa isang iglap, ngunit sila ay muling nabuo sa isang iglap. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang nila napatay ang kahit isa sa mga patay, ngunit hinayaan ang mga patay na tuluyang sumulong, ganap na pinalibutan ang 4 patay na may sakit na manok, hindi ka na magpapatuloy ng ganito. Nababalisa si Wang Simon.
100 undead ang ganap na nagsisiksikan sa isang napakalaking paligid, na mahigpit na pinalibutan ang 4 na tao sa ikatlong palapag sa loob at ikatlong palapag sa labas. Nagngangalit si Hansani. Kawawa talaga ang kapangyarihan ng puso ng dragon sa kanyang katawan. Ang tanging paraan ay gamitin ang mahiwagang kapangyarihan bago ang kanyang pagkawala ng malay. Gayunpaman, siya ay pansamantalang nanirahan sa dantian ni Han. Hindi alam ni Han kung ano ang mangyayari kung padalos-dalos niya itong gagamitin. Kung laganap pa rin ito, walang dod ang haharapin ng Aaron ang kaaway mula sa magkabilang panig, na lubhang mapanganib. Ngunit ito lamang ang pagkakataon. Umalis ka na. Malamig ang mukha ni Aaron, at pagkatapos ay pinilit niya ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ito ay isang mahabang panaginip sa gabi. Ang gusto ng Aaron ay pumatay. Kaya, direkta niyang hinimok ang misteryosong kapangyarihan para gisingin si Pango Palakol. Pagkatapos, sa noo ni Aaron, ang gininto ang selyo ng palakol ng Pango ay biglang kuminang, at ang buong katawan ay agad na bumuga ng gininto ang hininga. Boom! Ang gintong liwanag ay nagwawalis tulad ng liwanag, at ang mga patay ay humipol dito, at ang alikabok ay lumilipad sa isang iglap. Hindi naglakas loob si Wang Simon na isipin ito. Tumingin siya sa Aaron sa gininto ang liwanag. Ang Aaron sa panahong ito ay mas katulad ng isang Diyos ng digmaan na may gininto ang liwanag. Biglang namula ang mukha ni Wang Simon nang tumingin siya sa mga patay na pagod at hindi kayang patayin siya, pero mukha siyang nunal na langgam sa harap ng Aaron. Nang maalala na minamaliit niya siya noon, ngunit ngayon ay sinusubukan niyang ibalik ang takbo at iligtas ang lahat, nais ni Wang Simon na humanap ng paraan para makapasok. Ngayon, tila ang Aaron ay hindi isang may sakit na manok, napakalalaki, at siya mukhang maganda. Ngunit noong unang kumilos ang puso ni Wang Simon, sumimangot si Aaron. Tuwang-tuwa siya at nag-aalala. Ang nakakatuwa, hindi pa rin nagagamit ang panguaks, pero konting gising na lang. Ang enerhiya na ipinapadala nito ay hindi magagapi. Paanong hindi ito magpapasaya sa mga tao? Kung magagamit mo siya, anong kapangyarihan? Ngunit ang pag-aalala ay ang matigas ang ulo na misteryosong puwersa, tulad ng nagising na bison, ay muling tumakbo ng ligaw sa katawan na ganap na wala sa kontrol. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, Aaron ang papatayin nito. Gayunpaman, kinailangan itong umasa ng Aaron. Stop it. All of a sudden, at this moment, may sumigaw sa dilim, at pagkatapos ay tumalon siya ng dahan-dahan. Halos sa sandaling siya ay lumabas, ang mabangis na undead ay biglang nawala. Aaron ay mabilis na natanggap ang lahat ng enerhiya, malakas na suporta sa katawan ng hindi maayos na pagtalon, malamig na nakatingin sa taong nasa harap niya. Ang bisita ay nakabalot sa itim na tela, at hindi niya makita ang kanyang anyo o kung ano ang kanyang hitsura. Anak, tinatanong kita ano ang problema sa gininto ang ilaw na iyon sa iyo? Halika, malamig na boses. Sumimangot si Aaron, sino ka? Ako, wala kang pakialam. I just ask you, anong magic weapon meron ka? To be humane. Hindi alam ni Han Sanchen kung siya ay isang kaaway o isang kaibigan, ngunit karamihan sa kanya ay nag-iisip na ito ang una, dahil ito ay malinaw na maaaring siya ang pinuno ng mga undead na legion na ito, ano sa iyo? Panipi, of course it's none of my business. Pagkatapos, naisip niya ito at sinagot ang tanong ni Aaron, my name is Shuhai. Shuhai. Tiningnan ni Aaron si Xiao Tao at nakita niyang naliligaw ang mga mata nito. Alam niya na hindi siya kilala nito sa oras na ito, biglang sumimangot si Qin Qingfeng at sinabing, ang iyong ama ang pinuno ng nayon ng Wuyo, si Shu Ferong. Nang marinig ang mga salita ni Qin Qingfeng, napaatras ang bisita at sinabing, paano mo nakilala ang tatay ko? Ikaw, sino ka? Panipi. Ibinaba ni Qin Qingfeng ang kanyang ulo sa panghihinayang. Talagang hindi niya alam kung paano sisigot. Sinabi ni Aaron sa oras na ito, so ikaw ay isang taga-nayon din ng nayon ng Wuyo. Well, sasagutin kita. Ang magic na sandata sa aking kamay ay kung ano ang iniisip mo. Panipi, panguaks. Biglang nagangat ng ulo ang bisita. Sa katunayan, nang makita niya ang reaksyon ni Qin Qingfeng, puno siya ng mamamatay tao na espiritu. Kaya't pagkatapos makumpirma ni Han Sanchen ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, inamin niya ito. Una, siya dumating ng diretso sa punto, pansamantalang nilutis niya ang krisis ni Qin Qingfeng.
Ngunit naipaliwanag na ng kanyang saloobin. Ang lahat bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang kanyang bibig ay umiiyak sa mahinang boses. Tatay, sa wakas ay natapos ko na ang kalooban ni Pango. Malakas niyang itinaas ang kanyang ulo, at ang itim na tela sa kanyang ulo ay nahulog kaagad ang liwanag ng buwan. Ang nasa ilalim ng itim na tela ay isang ulo na walang mukha ngunit may patong na balat sa ibabaw nito. Nakakatakot, si Wang Siman at Xiao Tao sa kanyang hitsura mga damit sa likod ni Aaron. Lumabas siya, biglang bumangon muli ang hindi mabilang na mga undead, ngunit iba sa dati, dahan-dahan silang lumuhad sa harap ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.